Eto na naman tayo mga pre, ano? Isang ingay na walang laman, okay? Ah, about po dito, ang pag-usapan po natin itong about kay Speaker Martin Romualdez, kay Sara Duterte, 'yan yung isyung 'yan mga pre. Hmm, oo. Eh, eto na, sa batas hindi puwedeng, umusad ang kaso sa ingay, yung haka-haka at pulitika. Ano po yung kailangan? Yung ebidensya, 'di ba? Ebidensya. Oh, yung iba sinasabing, sinasabing, may kasalanan itong si Sara Duterte. Oh, pero may ebidensya naman, eh. Oh, ano po yung ano, example ko lang po itong si Sara, oh. May ebidensya naman po na, ah, nanunuhol, 'di ba? Nanunuhol at marami pang iba yung mga pagbabanta, 'di ba? Pero pagdating kay Romualdez, yung iba ba may ebidensya? Yung mga DDLs ba may ebidensya na itong taong ito, eh, sangkot sa nakawan sa gobyerno? Hangga't wala po tayong ebidensyang nakikita, hindi naman po natin puwedeng husgahan yung tao, 'di ba? Ebidensya po ang, magtuturo kung siya may kasalanan ba o wala, 'di ba? Bago tayo magtuloy-tuloy, kalimbangin niyo yung, ano natin diyan, yung ating, YouTube channel, mag-like, share, subscribe na po kayo. Oo. Siyempre at dito pa lang bagsak na agad ang kaso. Oh, walang, adverse, findings laban kay, Speaker Martin Romualdez, walang korapsyon, kasi wala pang ebidensya nga, walang ebidensya, walang mailabas na ebidensya. Oh, 'di ba? Oh, basahin natin 'to. Ilang milyon kaya ang, binayad sa driver? Malaman din 'yan kung sino ang nag-utos. Oh, 'di ba? Oh, walang anomalya, walang koneksyon sa ill-gotten wealth. Ayan, ayon mismo sa nag-imbestiga, walang nakita. Period. Hmm. Pero siyempre 'pag DDS ka, manggagalaiti ka sa galit, 'di ba? Sa ilalim ng Rule 65 at saligang batas, malinaw po na, walang probable cause, walang, factual basis, walang, audit findings, walang direct evidence. Pero pagdating po dito kay, Zaldico, alam niyo na. Alam niyo na po, kung walang krimen, edi walang kaso, 'di ba? 'Yan ang batas, hindi po 'yan opinyon, 'di ba? Hindi rin po, propaganda. Hmm. Ayan, sa Tacloban, itong, about naman kay Speaker Martin Romualdez, may aktuwal na proyekto. Oh, may proyekto po. Oh, may physical accomplishments. Oh, walang kuha, disallowance, walang audit red flags. Okay? Oh, hindi po multo ang proyekto. Totoong gawa po 'yan. Totoo, hindi po multo. Kaya niyong hawakan yung, proyekto. Mahahawakan niyo po. Eto, sa Quezon City kay PM Vargas. Ayan, walang ghost projects, walang, substandard findings, walang, adverse COA reports. Oh, sa ilalim ng RA 9184, kapag walang findings matapos ang, masusing audit, malinaw ang ibig sabihin. Maayos ang serbisyo, malinis po ang, trabaho. Oh, 'di ba? Kung walang ebidensya, ayun, ano 'to, ayan, walang, complaint na may legal standing, walang personal knowledge, puro recycled allegations. Oh, at sino ang nasa likod? Oh, si Nuno Lin, asawa ng isang foreign Chinese drug at pogo personality na nagbulgar sa Quadcom ng 19th Congress kung saan direktang nakabangga si, Vargas. Oh, hindi ito laban sa katiwalian, ito ay ganti. Ito ay, parang ano, pamumuliti ka ba? 'Di ba? Oh, ngayon ito ang hindi pwedeng balewalain. Ang sinasabi mismo ng Vice Presidente. Oh, dito na naman tayo kay Sara Duterte. Oh, sa Vice President na pinakatamad. Oh, anong sabi? Okay, yung mga itong video na 'to. O anong sabi niya noon? Hindi daw biro, okay? Yung sabi niya dito noon, 'di ba pinagbantaan niya yung pangulo? Minura-mura niya. Sabi pa nga niya doon, "Utang ina ninyo lahat."
Bongbong Marcos, Liza Marcos, at Martin Romualdez. Oh, di ba galit na galit si Sara Duterte? Oh. Gigil na gigil. Oh. Eto po, nagulat ako nung napanood ko yung video ito. Sabi ko, talaga nagawa ito ni Sara Duterte? 'Di ba? Hindi man lang hindi man lang siya in-advise ng ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga lawyer na wag mong gagawin 'yan, ikakasama mo 'yan, ikakasira mo 'yan, kakasira ng pangalan mo 'yan, sira na nga yung pangalan mo, sinisira mo pa. Kaya hindi po ako maniniwala doon sa sinasabi ng mga DDS supporter na tayo daw po sumisira kay Sara Duterte. Sinisira daw po natin yung pangalan niya. Naku, hindi po kami marunong manira ng pangalan na may pangalan. Pero si Sara Duterte po ang nakakaawa kasi bakit? Sinisira niya po yung sarili niyang pangalan. Eto, may nag-comment dito, si Gloria Mayor. Diyan sa video na yan, ako tuluyang bumitaw kay Sara Duterte. Marami pong natauhan dito. Imagine, Vice President ka, nagtatanga-tangahan ka dyan sa live. Ano ba yun? Live ba yun? Live ba yun? Ano lang, recorded. Joseph Palco, shoutout po. Parang live yata, no? Diba? Ibang klase. Siya mismo ang nagsasabi na kung siya ay mapapapatay or kung ipapatay daw siya, may binili na daw siyang tao na papatay umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos, dating Speaker Martin Romualdez. Grabe! Eto pa, malinaw din po yung kanyang sinabi. Anong sabi niya? No joke. No joke daw So seryoso po siya. Diba? Eto ang banta sa buhay ng Pangulo ay hindi opinyon. Hindi po opinyon yung sinasabi ni Sara Duterte. Ano po ito? Ito ay national security threat, destabilization risk, insider threat. Hindi mahalaga kung galit, emotional o figure of speech ang palusot. Kapag binigkas mo sa publiko, kapag malinaw tiyak, lalo kung galing sa mataas na opisyal, dapat seryosuhin po. Kasi ako po ngayon bilang isang normal na Pilipino, okay? Bilang isang normal na Pilipino, kapag pinagbantaan ko po yung, halimbawa si Sara Duterte, pinagbantaan ko na ganun yung gagawin ko, delikado po yan. Kulong po agad si Bolpo Hitman. Diba? So hindi mo po pwedeng pagbantaan yung mga yan. Lalong nakakabahala kasi si Sara Duterte ay may kakayahan gawin yun sa ating Pangulo. Kay Martin Romualdez, kay First Lady Liza Marcos, may kakayahan po siyang gawin yun. Dahil siya po ay Vice President. Diba? Kayang-kaya niya pong gawin yun, sa totoo lang. Diba? Kaya kailangan po talaga, ito po ay seryosuhin po ng ating gobyerno. Huwag po kakalimutan. Hindi basta-basta na sasabihin, kalimutan na natin yan kasi ganoon. Dapat hindi. Kahit tayo, mga normal na Pilipino, dapat po nating seryosuhin itong ginagawa ni Lustay. Diba? Yung kanyang pagbabanta. Hindi po ito normal. Buhay ng tao yan Vice President ka. Hindi mo naman pwedeng ibili na ipapatay mo din itong tao na to. Hindi pwede. Diba? Vice President ka pa. Vice President ka. Nakikita ng buong mundo yung mga pinagsasabi mo. Anong utak meron ka? Nag-iisip ka ba? Ginagamit mo ba yung utak mo? Meron ka bang utak? Ginagamit mo ba? Ako'y nagtatanong lang. So kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa video ito? Ayan comment down below para naman po ay mabasa po natin yung inyong mga reaction dyan, yung inyong mga komento. Ayan. And syempre, bago po tayo magtapos po sa ating live ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating live, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. So, may ano po dyan
may TikTok, may Facebook, kumpleto po tayo. Ayan. So, yun mga pre, hanggang dito na lang muna yung ating video. Ako po yung magpapaalam muna pansamantala. Shoutout po sa mga viewers natin dyan ha. O sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan.